Bulag na ang kanang mata ng 44 anyos na si Jennifer Villarin. Isa ito sa mga komplikasyon ng kanyang type 2 diabetes at stage 2 chronic kidney disease o CKD. Kwento niya, bago ma-diagnose ang kanyang sakit, ay madalas daw siyang mahilo at mawalan ng malay noon. Kasi po may naramdaman na ako na mga palantandaan po na sige lang ako kaihi, nagatuyo po yung lalamunan ko palagi, mahina yung katawan ko po. Kaya yun, na ako na magpa-check up. Biglaan din lang po. Talagang nasa lahi raw nila ang diabetes. Ito rin kasi ang ikinamatay ng kanyang mga magulang. Ayon kay Dr. Daryl Dagang, isang endocrinologist, lubhang delikado ang diabetes kapag di naagapan. Mataas kasi ang posibilidad na madamay pati ang ibang organs. Ang tawag po natin doon is diabetic nephropathy. Nasisira po yung kidney dahil yung mga maliliit na mga blood vessels sa loob ng kidney ay nasisira dahil sa diabetes. Meron din tayong tinatawag na retinopathy. Kakaroon siya ng panlalabo ng mata or pagkabulag. Nasisira din po yung retina, no, yung nerve po sa mata natin, gawa na rin po ng diabetes. Ayon pa kay Doc, yung iba naman nagkakaroon ng bara sa mga ugat sa paa, kaya kapag nagkasugat, hindi gumagaling at nauuwi pa sa pagkaputol. Pero ang pinakamalalang komplikasyon ng diabetes ay ang tinatawag na macrovascular complication, kung saan naaapektuhan ang mga malalaking ugat sa katawan. Ang resulta, heart attack o stroke, na maaaring ikamatay agad ng pasyente. Starting 126 pataas, that's already diabetic, no? Once you are diagnosed with diabetes, no turning back na po yun. Hindi na po yun mawawala. Kasi until now, wala pa rin tayong cure for diabetes. Meron lang po tayong mga gamot, usually maintenance medications, to keep the sugars controlled. Very common daw ang diabetes sa mga Pinoy. Kaya sabi nga ng mga doktor, kapag tumungtong na sa edad na 40, nasa lahi man o wala ang diabetes, magpa-screen na para maagapan. Kahit hindi pa po lumalabas yung mga obvious na mga symptoms, pwede na po ma-diagnose agad. The earlier you treat diabetes, mas maaga mong makontrol yung blood sugar, mas maiiwasan natin yung mga ganong komplikasyon. Ang anak na construction worker lang inaasahan ni Nanay Jennifer para makabili siya ng mga gamot na nagkakahalaga ng mahigit 2,000 piso kada linggo. Nangangailangan po ako ng pera na pandagdag lang sa pambili ko ng aking maintenance kasi walang-wala na talaga kami, ang hirap ng buhay namin. Ako po si Mobile Journal Yera Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.